What's News. Kulang ng halos 70,000 guro ang DepEd. Halos 70,000 guro ang kulang ng Department of Education. Iyan ang pahayag ng DepEd budget sponsor na si Senator Pia Cayetano sa Senate deliberations on proposed 2024 national budget. Ayon kay Cayetano, plano ng DepEd na kumuha ng 20,000 guro para sa susunod na school year. Mahigit 5 bilyong piso umano ang kakailangan para dito na magagaling sa basic education program. Ngayong school year, ditong muli lang lumabas ang notice of study, kung kaya mahigit 3,000 lang ang nakuhang guro. At para pag-usapan tungkol sa balita niyan, makakasama po natin ngayon si Kuya Gama at Popoy. Guys, yun, kulang ang guro. Oh, Tagal naman yun, di ba? almost 20,000. Hindi, sa kadati pa lang, di ba? Oo. Nasa ano na tayo, sabihin natin, kami Guro lang ba kulang? Oh, Ano? 90,000 lang ba yung kulang? Kasi tandaan natin, ano ba ang teacher-student ratio sa mga pampublikong paaralan? mataas. Kayo bang, nung nag-aaral kayo elementary high school, ilan kayo sa isang Ay, classroom? marami na kami noon. Nasa... 1:55, swerte na kung Oo, 1:55. swerte na kung 1:45. Kayo sa inyo eh. Sa amin, Kasi kami noon, 1:35. 40 mga 30, estudyante. 35. Pero may iba na umabot ng 70 yata. Oh, yung Yes, sa amin, meron nga, umabot ng 70. oo. Oh, lalo pa yung kulang pa yung classroom. Kulang yung classroom kasi Tapos sa isang classroom, tatlo pa yung naghahati or dalawa. Oo, di ba? ang masama, yung iba, hindi pa classroom. Noong Sa- time namin, nung hindi pa uso climate change. De, noon kasi 1:30, marami na yun. As in, hirap na yung Oo, guro. mahirap din mag-adjust nun. Private pa kami nun Mm. nung high school. Nung elementary, sa public, ganun din, 1:35. Ang dapat kasi na batay sa pandaigdigang standards ay 1:15. So halos doble yung hawak ng mga Filipino teachers natin sa isang classroom. Noong time namin. Time pa nyo yun. Ngayon, times 4 Kaya nga. nang dapat ay Kasi kung talagang gusto matutukan yung mga estudyante, 15 students, hindi naman sabay-sabay yan matututo eh. Hindi naman sabay-sabay na magigets yung Ako nga grade 3 bumagsak bumaba yung grade ko from pilot section, napunta ako sa panggitna dahil late ko na natutunan yung division. As in, hirap akong intindihin yun. Kasi nga ang dami naming student no. Hindi naman sa bobo lang ako no, pero Mahirap Sa kasi tayo private- matuto kung At walang oo. Sa tututok private sa'yo. ka nun, di ba? elementary hindi, public. Elementary sa Mahirap kasing rin, yung ang daming ang daming yung estudyante, ang daming distractions din na syempre uso pa nung kasi yung desk na kahoy tapos dalawa kayo sa isang Mm-mm. itong buwisit kong katabi nun. Oy, Christopher Malone. Pero nung ano na nung... Tinuro kasi sa akin kaya hindi ko natutunan yung division eh. Pero dapat nga kasi nasa 15 ang hawak lang ng isang guro para talaga matutukan yung estudyante at talagang walang mahuhuli, di ba? Pero hindi nga ganun yung nangyayari. Plus yung gamit pa yung mga pasilidad, yung mga classroom, plus yung mga textbooks pa. Kaya yung 90,000, technically, hindi lang yan yung kulang. Pero, ang plano nila, 20,000 na guro sa isang school year. Pero 3,000 lang yung ngayon. na-achieve nila. Di ba kasi, di ba yun, nakadepende pa rin sa kung ilan guro ang nakapasa sa Hindi, ganito. Marami din naman, kailangan makapasa ka sa LETS, makapasa ka sa Pero, ang tanong, pag nakapasa ka ba, meron kang a-applyan na public school. Wala pa, may ano pa yun, naghihintay Diba? pa sila ng item ba yun? Item. Mm. Maghintay sila ng item. Kaya nga, at ang ginagawa is para makatipid, okay, isa kang teacher, 70 na students. Kasi wala tayong facility. So, imbes na 2 classroom ka, 2 teacher dapat yan. Isang classroom, Oo. tapos isang teacher. Tapos, Estudyante. Dati, yung isang buong araw ng
Grade 4 ba yung nag-start na mag whole day yung pasok o grade 3? Ano mo taon eh? Grade 4 ata. Whole day ako simulan. Grade 4 ang alam ko eh. Ngayon, by shift na. Buti sa inyo, nag-half day kayo. Ano saan po? Hindi, grade 1 to Hindi. grade 2, grade 3, half day lang. Pero grade 4 and onwards, whole day na yung Ako- pasok. Sa amin kasi grade 1 hanggang high school na full day talaga. Kaya tuwing pagdating ng alas 4, tatakbuhan na pa uwi dahil na yung panahon yun ng mga ghost fighter, etc. Oh, pero ngayon kasi by shift. Shifting, hindi lang isa. Hindi So, lang mas dalawa. maikli na yung mo. May Oh, 3 shift pa Kasi minsan. madami na estudyante, kaya may Kaya- mga half. Lalo pa, itong masakit eh. Di ba nagsasubject, nagkaklase? Ah, Eh di ba, yung pa yung oras na may dadating yung second batch, kaya ang ingay tuloy. Oo, yung transition ng pagdating ng kabilang shift. Tapos, dati 45 minutes to 1 hour ang isang subject. Ngayon ba, ilan na lang? Pero kasi pinaliit din yung mga core subjects. Di ba? Yung kasi, Hindi, wala kung na. may May shift, tinanggal. kaya nga nung napaisip ako si Marcelo yata half day dun, di ba? hindi, sa mga lower years lang, supposed to be noon. Pero yun nga, dahil nga sa shifting, naging parang half day na lang kung tutusin. Nung nabalitaan ko nga na may half day sa Marcelo, nagulat na, paisip ako, paano yung kaya bang pagkasyahin yung curriculum? mahirap yun. Hindi nga, yun nga, yung quality of the yung education, kinompress. So, bumaba na yung quality. Tapos yung mode of teaching pa, English, secondary. Alala ko yung thesis tsaka yung research ko rin sa UP na bakit mother tongue, bakit tawag dito, yung mas preferred kasi nga technically nagtatranslate ka sa English nung instruction tapos tsaka mo pala maintindihan yung mismo tinuturo, so mas mahirap siyang intindihin. Pero yun nga yung yan yung mga kakulangan. Hindi lang 90,000 na teachers. Pero ano ba ang priority ng DepEd ngayon? Maniktik ng mga estudyante. Napaisip ako, Oo. di ba ang bilyon kukunin yung sa 20,000 na guro ngayon? Madadagdagan pa sana yan. Kung magdadagdag pa sila ng ng budget doon. Kaso, so, yung hinahabol nila na na balak silang kunin na budget ay pang lang yun, pang confidential fund lang. Yun nga. Itong pagdidigali, kukunin daw sa basic education program eh. Oo, ganito. Kasi nga, pampubliko mga guro yung kukunin. Siyempre, yung mga benepisyo at yung pasweldo, dyan mangyayari sa talagang budget. Kasi sa talagang budget, makikita mo na saan ginamit yung pondo. Ang ayaw kasi ng tao sa confidential fund ni Sara sa DepEd lalo, tsaka doon sa office niya, ay although yung audit pa rin naman siya, pero hindi na siya yung katulad nung regular na pamamaraan. Na kahit na tayo, kaya natin usisain. Kasi nga, mga safe houses, mga under ng witness protection program, yun yung pinagagamitan nung supposed to be. Kasi nga, sikreto yun. Pero, hindi yun yung problema ng DepEd. Yung mga nare-recruit daw, na ganyan. Oo nga. Kasi, let's face it, sila, sa kanila mismo nanggagaling, mahina na yung mga rebelde, blah, 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 blah. Hindi ko maintindihan, sa sobrang tagal na nung issue ng rebellion, sila itong merong separate na department which is yung defense, pero hindi masugpo-sugpo. Why? Kasi hindi naman yung pagre-recruit ang problema. Ang problema, merong social economic problem na hindi nila nasusolusyonan for more than 50 years. Diba? Yung mga magsasaka, wala pa rin lupa. Yung mga manggagawa, hindi pa rin regular, naging contractual pa rin. Kapag nag-union, tina-target na kahit legal ang union. Diba? So, yun yung mga problem. Kaya nga, naalala ko rin yung sinabi ni Elias na yung sinabi ni Mariano kay Elias na ano pa mawawala sa'yo. Kaya minsan, doon sila napapakapit. Oo. Kasi nga, wala na silang babalingan kahit nga yung sariling
to protect, to serve and protect na police at military. Hindi naman, Hindi na effective. oo. At sila pa yung promotor ng karahasan at krimen. So, di ba? Ngayon, kung, okay, balik tayo sa DepEd. Kahit yung mga tao, di ba, ngayon, pag sinabi mo, ay, hindi na ako magtatapos, hindi na ako magkokoleyo. Hindi na ganun kasamang tingnan yung statement na hindi ka nakapag-college. Kasi nakikita natin na meron namang nagiging successful kahit hindi nagkoleyo. Oo. Di ba? Kasi nga, yung mismong quality ng education, hindi mo may pagmamalaki o hindi mo isosought after dahil palpak. From elementary, secondary, hanggang tertiary. Diba? Tapos, pag sasabihan ka pa nung isang senador, puro kayo research. Leche yung ano na yun. Leche yung senador na yan. Diba? Kaya nga eh. Tapos, syempre, hindi lang naman guro ang problema eh. Pati din ang pasilidad. Oo. Napaka-konti ng pasilidad hanggang sa ngayon. Syempre, iba nababagyo pa. Tututukan yung mga nasisirang tapos mga lumang gamit, lumang upuan. Napakarami pang problema ng educational system sa Pilipinas. Ito lang alam niyo ba yung mga binibiling TV sa mga classroom? Hindi siya effective. Yes, ang liliit. Ang liliit eh. Pag ikaw yung nasa pinakalikod na likod ka, tapos pag number 70 ka pa, ano makikita mo sa screen? Kaya Mas malaki pa yung mas piliin pa ng Maganda pa yung projector Oo, na may ilaw. yung projector, Oo, mas yun. mainam pa yun. Oo. Pero yun nga, kasi yun yung marami nga mabibiling mura ngayon, pamimigay, as if na, nakakatulong yan sa edukasyon. Hindi. Kasi walang nakakabasa nung Tapos minsan, yung mga TV na yun, hindi naman galing sa sa tawag dito sa DepEd galing sa mga politiko. Oo. Tapos sasabihin nila, dinonate namin yan, ang ganda-ganda yan, di ba? Pero ang Parang liit. as if enough na Oo. yun. Tapos gagamitin nila, syempre, no choice, nandoon. Oo. Yun pa lang Kasi technically, mas mura ang TV kaysa bumili ka ng projector. Oo. yun pa lang Ay, di mas mura ang Hindi, depende sa projector. Pag Hindi hindi kasi ulit. yung klase ng projector, kasi maraming projector ngayon ang mumurahin, pero hindi siya effective Hindi siya sa effective. Pero yun pa lang, kunyari, yung pagkapagawa ng classroom. Di ba, minsan kasi sinasabi nila, donated by or yung pangalan ng politiko nakalagay dun pati yung nakasulat pa yun sa building Hindi ba yun part ng budget ng DepEd? Hindi, donation yun eh. So, Hindi, nakasalalay sa... kasi ang problema nga, dahil actually, maliit lang naman talaga yung napupuntang pondo. Yung iba kasi pinagmamalaki, nung panahon, mas malaki ngayon sa edukasyon Pero ang problema, hindi nila tinitingnan dun sa ratio ng numbers ng mga estudyante ngayon kumpara dun sa pangangailangan. Parang tinitingnan nila, mas mataas yung budget ng education ngayon sa lahat ng department. Pero hindi pa rin niya saklaw yung needs. Yes. Halimbawa, halos ang budget ng para sa mga maintenance, yung mga simple repair, ganyan. Tapos tinama, pag brigada eskwela, sila pa bumibili sarili ng pintura, sarili ng Tapos, sana... May balita pa na May balita pa na yung kay Tulfo na pinagbabawalan ng mga teacher na maningil sa mga guro sa through PTA. Sa mga maningil yung mga guro sa mga sa mga magulang through PTA. Ang problema kasi kay Tulfo, parang kung sa iceberg yung tinitingnan niya, yung nasa ibabaw lang ng tubig yung tinitingnan niya. Di naman niya actually sinusolusyonan yung main problem na mas malaki. Yun nga ay yung, sige, bawal maningil yung mga PTA para i-improve yung mga square, pagbili ng electric fan, ganyan. Bakit hindi nyo taasan yung budget? Bakit hindi nyo lakihan yung budget ng DepEd o ng CHED para gumawa ng mga ganyang facilities? Bakit hindi kayo gumawa? Kasi may mga kayo, di ba? May mga pondo-pondo kayo. Ba't di kayo magpagawa ng mga dagdag na eskwelahan? Kasi hindi yun yung priority nila. Hindi sila doon sisikat. Hindi sila doon tutunog ang pangalan. Mas tutunog yung pangalan nila pag ayuda. Yung pera, direkta. Ganyan. Mga
programang band-aid solution lang kasi mas marami silang proyekto magagawa, mukha silang maraming ginagawa at maraming o aktibo sila. Pero actually, the hints. Puro ano lang sa tawag dito, yung mga biglaang pangyayari yan. Pagka namulong ka bigla doon sa kunyari, may bagyo, tumulong siya. Siyempre, ang bango ng pangalan mo kasi tumulong ako. Ang dami kong tinulong diyan. Nagbigay ako ng relief, nagbigay ako ng... Pero hindi naman yun yung pinaka-problema eh. Oo, problema yun kasi ano, tawag dito, nangyari. Nagkaroon ng disaster eh. Pero yung mga beyond disaster, yung mga talagang tuloy-tuloy na problema, yun yung hindi masolusyonan. Tapos pag yan tawag dito, nagpagawa ng eskwelahan, buong bubungan, nakalagay doon yung pangalan niya. Yun, bakit di yun ang linisin? Di ba yung classroom nilinis, ginawang plain? Bakit hindi yung mga nakalagay ng pangalan na gano'n? Nakalagay governor, ganito, ganyan, Oo, vice hindi yun ang governor. linisin eh, no? Yung mga yung pangalan ng mga governor na nakasulat doon dahil sila yung... Ito nga eh, naipaskill na yung pangalan niya doon. So, ibig sabihin, all year round, habang buhay na nakalagay doon, habang buhay siya nangangampanya doon. The same time, nakakuha pa siya ng SOP doon. Nagkapera pa siya doon sa Oo. proyekto na yun. Diba? Kaya yung iba, ang gusto mo, infrastructure projects na mas malalaki kaysa sa eskwelahan. Kasi, halimbawa, Galing. mga tulay, yung mga malalaking daan, mahahabang daan. Kasi mas malalaki yung pera doon sa ano. Pero, halimbawa, classroom extension, dagdag na classroom, hindi nila nakikita yung na ganun kalaking budget yung mauubos doon. Yes. Diba? So, yun. Abangan natin susunod ang mangyayari dyan tungkol saan. Hanggang kailan ba yung budget deliberation? Ang hanggang nung November. Dapat November, ano na yan eh. Eh, tumatakbo na yung... Pero may one time, umabot yun ng halos first week yata ng December, matanda kung kailan. Kasi, Ano hindi... yata ni... Ang hirap na pagka nabutan pa ng January. Kasi syempre, holiday. Oo. So, abangan natin susunod Imposibleng na, di magbakasyon yung mga... Abangan natin susunod na update patungkol dyan sa DepEd budget. At para pa sa iya pang balita, panoorin nyo lang po ang What's News sa FPS Media NCA YouTube channel. At yan po ang ating balita ngayon sa What's News.